As expected, ito kapapasok pa lang din po. Nagsabi na po si BP Sara na hindi siya dadalo dyan sa kalokohang mini trial na yan. At kabahan po kayo. Bakit po? Hindi dadalo si BP Sara sa mini trial. Imaginein po ninyo, no? Lahat po, buong Pilipinas na po ay busy. Buong gobyerno po pinatutugunan tong krisis na to. May krisis na po tayo. Paano po tumutugon ng HOR at pinapayagan po to ni BBM, ha? Mahiya naman kayo. Lahat nag-iisip ng paraan paano tayo makakasurvive. Pero kayo, inuuna nyo pa rin impeachment ni BP Sara. Alam mo, Mr. President, ulitin ko na naman po. Pasensya na kayo. Naganap na po yan kay Tatay Digong. Kung may control talaga kayo sa gobyerno, ang dali lang po niyan eh. Kaya pong kontrolin lahat ng presyo, kaya pong kontrolin. Di po ba, pinagbawal, ay, may nabasa ako rito, pati yung pagtataas ng mga paupahan, di ba? Pinagbawal pa rin yan. Okay, ano po ang latest dito sa magaganap bukas? Bukas po, tama po kayo, tama po ang pandinig ninyo, bukas po tuloy ang impeachment trial. Alam nyo kayo sa House of Representatives, sinabihan na kayo ni Guanzon, hindi kayo pwedeng mag-mini trial. Hindi po pwede ang trial na yan. Ang lapagan po ng ebidensya, dun lang po sa totoong trial, impeachment court lang po. Sa totoong korte. Yung impeachment court na pinangungunahan po ng mga senator judge. Tanong ko sa iyo, Luistro, sa mga pauso mong mini trial. Kasi wala pa po nagaganap niyan eh. Pauso lang ni Luistro yan. Tanong ko sa iyo, Luistro. Sino ang tatayo na judge sa mini trial mo? Ikaw? Bias ka nga eh. Anti-Duterte ka nga. Paano ka tatayong judge? Alam nyo kung ikaw ang judge, kukwestiyonin dapat ka dapat. Okay, anyways, tuloy nyo lang yan. Pero eto po makikita nyo po na walang katuturan po. Makikita nyo po na sila po ay naghabol lang kung saan. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Tignan nyo po kung sino po ang kanilang testigo. Alam na po natin si Madriaga, di ba? Sabi ko nga kanina, si Madriaga pala parang Superman. Lahat may sausaw siya. Dito po, ngayon sa trial, mini trial ni Luistro, itanong nyo po kung sino po yung isa sa mga unang isasalang. Alam nyo po kung sino po yung unang isasalang nila? Isa sa mga unang isasalang nila? Wala pong iba kundi si Antonio Trillanes. Ang daming balita ngayong gabi. Dito lang tayo kung saan tayo abutin. Hindi po ba nakakatawa na si Antonio Trillanes nagpahayag po na siya po ay isa sa mga unang titistigo laban kay BP Sara. Ito po tanong natin. Alam natin si Trillanes anti-Duterte na yan bago pa maging Vice President si BP Sara. Hindi naman po siya naging anti-Duterte ngayon. Ngayon lang nung Vice President na si... Dati nang anti-Duterte yan. Presidente pa lang si Digong, anti-Duterte na siya. Di ba? O ngayon, paano ka magiging testigo laban kay BP Sara? Alam niyo po ba pag ikaw tumistigo, ano po ang meron ka dapat para ka karapat dapat na testigo?
Okay, ang meron ka dapat para ka maging karapat-dapat na testigo, dapat may personal kang alam sa mga kaganapan. Ano po ba mga binibintang kay BP Sara? Una, ano po? Confidential fund. Ikalawa, yung pong assassination attempt, etc. So, yun yung dalawa, di ba? Kung meron pa man, mga palabok na lang. Yun yung pangunahin eh. Panunuhol pala sa DepEd. Panunuhol sa DepEd, confidential fund sa OBP at DepEd, at saka yung di umano ay pag-hire ni BP Sara ng isang John Wick. Assassination attempt. Okay, tanong. Titistigo si Trillanes. Alam mo ang testigo, dapat meron kang personal na alam. Hindi po ba? May personal kang alam. Si Trillanes po ba ay may kinalaman sa paggastos ng confidential fund ni BP Sara? Siya po ba isa sa pinapirma ni BP Sara? Kasi sinasabi niya, ang pangunahing ebidensya nila diyan yung mga Mary Grace Piatos eh, 'di ba? Tanong kay Trillanes, isa ka ba sa mga pumirma? Isa ka sa mga pumirma ng Mary Grace Piatos, Totoy Bato, Pendong Kulangot, at kung ano-ano pa? Isa ka ba ron? May porsyento ka ba sa confidential fund? Malamang wala. Dahil kaaway ka ng mga Duterte, bit ka pagtitiwalaan ni BP Sara? Ikalawang tanong, ikaw ba yung kinontak para... ikaw ba si John Wick? Ha? Ikatlo, tauhan ka ba ng DepEd? So anong ikinaso kay BP Sara yung qualified ka na maging testigo? Alam niyo po ba yung ginagawa na to? Ito po pinakamalaking kalokohan. Kahit po hindi natin kilala si Trillanes kung ano yung sasabihin niya, hindi tayo manghula. Pero sinasabi ko po sa inyo, wala po siyang personal knowledge. Pag testigo ka, personal knowledge. Alam niyo po yung personal knowledge? Kasangkot ka, kalahok ka, naroon ka. Hindi ka lang po namboso. Ikaw mismo naroon sa aktwal. Hindi mo lang narinig. At para maging nasa aktwal ka, dapat at least tauhan ka ni BP Sara, o may pinagawa sa'yo si BP Sara, o naroon ka nung nagaganap yung binibintang nilang krimen. At tinitiyak ko, dahil anti-Duterte alam ng mga Duterte na kalaban nila, hindi po naging tauhan si Trillanes kahit kailan ni BP Sara. Paano po siya magiging testigo? Ngayon, kung pinapayagan po yan ni Luis Tro na ganyan po yung mga testigo, alam na po natin kung bakit po may trial na ganito. Sisiraan lang po si BP Inday Sara. Ano man ang mangyari, nasiraan na nila, sa 2028, sirang-sira na si BP Sara. Ang problema, Luis Tro, sino pa naniniwala ba talaga kay Trillanes bukod sa inyo? Meron pa bang Pilipino na nagtitiwala pa kay Trillanes? Wala naman po tayong inaasahan dyan eh. Rolando, hindi naman tayo umaasa na makakapagbigay tayo ng makakapagbigay na magiging parehas yung impeachment court na yan. Hindi naman tayo umaasa ng ganun. Di ba? Wala po tayong inaasahan. Alam po natin kalalabasan yan. Kaya lang, sinasabi po natin to, expect na po natin na sisiraan lang po niyan si BP Sara.
Kahit po hindi ma-impeach talaga si BP Sara, at least may attempt po sila na masira. Kaya lang sana, gumamit naman kayo ng ibang testigo. Kasi si Trillanes, kahit na ano pong sabihin niya, wala naman po naniniwala ng Pilipino dyan eh. Lalo na kung sisiraan niya si BP Sara. Ano ang personal knowledge niya kay BP Sara? Pag hindi ka saksi, hearsay. Hearsay lang yan. Okay. Tapos si Madriaga, yan ba mga isasalang nyo? Si Madriaga. Kaya lang po nakakahiya kasi national emergency tayo. Mr. President, nakakahiya po sa parte nyo. Ako nahihiya para sa inyo. Tauhan nyo yan lahat eh. Tauhan nyo yung mga nasa House of Representatives. Ang gusto nyong sabihin, kaya kayo nagdeklara, para whole of government approach. Lahat ng gobyerno magtulong-tulong tayo para makasurvive tayo sa crisis. Tapos may exemption. Hindi tutulong, exempted yung HOR kasi inaatake nila yung kalaban mo. Di ba? Mr. President, i-postpone ninyo lahat. Ganitong sinasabi ni Mr. President, i-postpone ninyo ng lahat. Tumuto kayo sa pagtulong sa mga mamamayan kasi may crisis tayo. Maliban na lang sa HOR, ituloy ninyo yan kasi kalaban ko yung gusto nyong impeach. Kalaban ko yung gusto nyong wag makatakbo sa 2028. Yun po ang mensahe nun, Mr. President. Mawalang galang na po. Magiging peke po lahat ng panawagan ninyo kasi wala naman pong boto. Okay,